Mahigit 87 milyong materyales at 70,000 tablet ang binili ng DepEd para sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System sa mga high at medium risk na lugar. Yan at iba pa sa sentro ng balita ni Angelica Toyama. Bumili ang Department of Education o DepEd ng mahigit 87 milyong materyales at higit 74,000 tablet para sa Alternative Learning System o ALS para suportahan ang higit 300,000 mag-aaral sa mga high at medium risk na lugar. Ang mga nasabing materyales ay bahagi ng Flexible Learning Options Program na nag-aalok ng modular at online learning. Ipinamahagi na ang halos 3 milyong modules at 300,000 session guides. Bahagi ang hakbang na ito sa pagsisikap ng DepEd na magbigay ng edukasyon sa lahat ng mag-aaral anuman ang kanilang sitwasyon. Ang pagpapaliban ng unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ay magbibigay ng sapat na oras upang matuganan ang mga issue tulad ng hindi pagkakasama ng SOLU. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12123 na nagpaliban ng halalan mula May 12 patungong October 13. Samantala, pinuri naman ni OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. ang batas na magpapahintulot sa BARM na ipagpatuloy ang pamamahagi ng pondo para sa SOLU. Layo ng hakbang na ito na tiyakin ang isang mapayapa at tapat na eleksyon para sa Bangsamoro. Iniulat ng Bureau of Immigrations o BI na nasa 124 na banyaga ang hindi pinayagang makapasok noong nakaraang taon dahil sa pagiging bastos sa mga immigration officers. Tumaas mula sa 64 noong 2023. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, hindi lamang sila ipinabalik kundi isinama sa blacklist at ipinagbabawal na makapasok muli. Marami sa kanila ang lasing at magulo at may ilan pang nagmura sa mga opisyal. Pinayuhan ni Viado ang mga banyaga na iwasan ang kawalan ng respeto sa mga opisyal upang maiwasan ang mahigpit na parusa. Angelica Toyama para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.